Ito nga ang ganda ng ating magiging topic for tonight at pwedeng-pwede kayong makisali sa amin ni Doc Meng. Ito ang ating conversation about New Year's resolution ngayong taon para mas maging responsable at maalaga sa sexual at reproductive health natin. Yes, tama yan, May, no? So, 2026 na dapat mas open tayo, mas safe, at masaya ang ating love and sex life. Paano ba natin sisimulan yan? Yun. So, Sige ngayon, May, magkakaroon tayo mga madaming mga New Year's resolution na pwedeng gamitin na ating mga ka-vibes. At pwede nilang magamit sa pang-araw-araw at pwede rin ba ako dyan, Doc? Pwede. At pwede rin ako actually, yung mga iba nga dito gagawin ko. Ayan, so excited kaming marinig yan galing sa'yo. Ano ba yan? Simulan natin sa umpisa. Number 1 tayo, no? So, sabi nga natin, it's all about communication. So, ang New Year's resolution ko ay maging bukas sa usapan ng sex, no? Na dapat alam natin yung mga preferences and boundaries. Sabi nga nila, usap muna bago ganap. Totoo yan. Yes. Pag-usapan muna, magkaroon ng open communication, 'di ba? Mapabago man yung relasyon ninyo o kahit matagal na. Minsan kasi nakakalimutan niya ng couples. Totoo. Kaya nagkakaroon ng maagang paghihiwalayan dahil nga hindi sila open-minded. Oo. Unlike kapag kayo open sa lahat ng mga topic, kahit very uncomfortable yung topic na pag-uusapan nyo ng open, mas nagiging parang smooth ang relationship. Yes, so tama-tama rin dun sa mga boundaries natin, no? At sa kung saan ba kayo pwedeng gumalaw dun sa sexual relationship nyo o dun sa intimate relationship nyo para alam nyo kung pwede ba to or hindi. Totoo, kasi may mga ibang babae or ibang relationship na si guy, ito yung gusto niya. Yung partner niya, hindi yun kaya. Totoo, diba? Dapat marunong tayong tumanggap ng no? Yes. So, ang magiging first mantra natin ngayon sa ating New Year's resolution ay, kung walang usap, walang usad. Ay, ganun. Yes. So, kailangan talaga nag-uusap. Kailangan na pag-uusapan ng lahat ng bagay-bagay. Tulad, magbigay ka nga ng example dyan, Doc. Hindi, katulad ng limitasyon ko. Kunwari, ilan ba kada linggo? Diba? As lalaki, ikaw as lalaki. Oo. Siyempre yung mga lalaki, sabi nga nila, medyo mas in-hit daw yung mga lalaki. Pero hindi yun totoo. Mga babae rin, pwede rin. So, dapat pag-usapan yung mga limitasyon na yun na, honey, babes, babe, dapat kung pwede ba, once a week. Oo, kasi may trabaho ako. Siyempre, future muna umpisahan natin. Yan muna yung i-focus natin, di ba? Para meron tayong ipon pag tayo ay ready na to have a family, di ba? Kaya kailangan alam din natin yung mga boundaries. At siyempre, laging may consent pa rin. Importante yun sa relationship. Actually, yan yung second na New Year's resolution natin, no? Na ang consent palagi, no? No means no. Pag hindi talaga, no. Pero kung yes na yes naman na tayo. Pero paano i-handle kaya, Doc, yung may mga iba kasi na na mga lalaki na pinipilit nila ang isang babae. Kunwari, gusto nila makipag-sex ngayong oras na ito. Syempre, may mga babaeng pagod galing sa trabaho. So, minsan naghihindi sila. So, may mga ibang lalaki na nagagalit at hindi maintindihan yun. Paano ba i-handle yung mga ganun? Actually, dapat nasa pag-usap, kaya tulad nga sabi na una, dapat pag-usapan ninyo. Ngayon, kung humindi si girl o humindi si boy dun sa pakikipagtalik o dun sa sexual intimacy, dapat may compromise rin yun na, sige, wag muna ngayon, pero pwede natin gawin bukas. O hindi man natin gagawin yung full act na yun, pwede kitang tulungan. Kasi ganun talaga, dapat yung give and take relationship. Sabi nga, it takes two tango. Diba? Tama. So, dun pa rin papasok nandun pa rin talaga yung open communication. Kasi hindi nyo mapag-uusapan yan kung wala kayong open communication. At yung consent, yun na yun. Diba? Pag nag-no, irespeto natin. Yes, oo. At syempre, kung mag-yes ka rin, dapat bukal sa loob mo. Oo, hindi parang napilitan ka lang na, na sige na nga, para lang makarelease ka, para hindi ka magalit sa akin. Ay, alam mo, Min, yung mga ganyan mga instances, nag-start yan ng paghawatak ng relasyon. Kasi bigla ka nilang napipilitan at after nun, parang ginagawa na, sabi nga nila, sex becomes a chore. Parang na-try mo na ba yun? Na parang mapilit masyado, umuo ka na lang, tapos parang after nun, parang, ay, ito na naman tayo. So, parang pilit na talaga. True. Hindi ko pa naman naranasan yan sa mga past relationship ko. In fairness naman, sa mga nakarelasyon ko, kahit paano naman, naman ako, choosy naman ako, picky naman when it comes sa mga kalalakihan na kinikilala ko sa past ko. So, wala pa naman akong naranasan na nagpumilit ng ganyan, tapos yung yes ko parang hindi bukal sa loob ko. So, ayun, nandun talaga, sabi mo nga, kailangan yun yung consent at yung open communication. Yes. So, nagagawa ko naman siya noon. So, ngayon, syempre, wala pa tayong nakikilala. So, baka ikaw na baka sa'yo inasaharap mo ulit. yun.
Ito na yun talaga, diba? Ming. Kaya ang hirap din naman kasi noon, yung parang para sa akin para ganun, parang walang love. Parang napilitan ka lang. Iba kasi yung pag parehas kayong At the same nasasarapan. level, oo. Nandun yung love. Kasi bukal sa loob mo, genuine yung yes mo. Oo. Kaysa dun sa yes na, para lang matapos ka, sige. Yung yes na lahat, na both kayo ay komportable. True. Oo. Mas masarap yun. Yes, masarap Mas yun. intimate talaga yung magiging magiging loving ninyo dyan. Ayan, Okay. open communication, consent, Pangatlo ang naman, susunod? ngayon, nauusok kasi ngayon talaga yung ating mga dating apps, no? Ay, oo. Ang Marami dami. akong friends na na doon nagde-date, Oo. especially mga single, at wala namang masama doon, di ba, Dok? Tama, walang masama doon. Actually, nasa mga dating apps nga ako ngayon. No? Pero Oo. ang New Year's resolution ko at pwedeng gawin ng iba ay umaura ng ligtas, swipe responsibly. So, paano yon? Paano yung umaura ng ligtas, swipe responsibly? Kailangan kikilatisin mo? Ganon? Totoo. Ang kon ngayon kasi 'di ba gusto na natin ngayon, uuso na yung organic encounters. Ay, mas gusto mo yung organic encounter kasi may face-to-face interaction at nababackground check mo sila. Totoo. At mas nakikilala mo sila, natatanong mo yung mga gusto mong tanungin Yes. face-to-face. Kasi kapag sa chat lang, very dry, walang emosyon, at baka ma-misinterpret ka pa. Totoo. At hindi mo alam baka yung ka-chat mo pala nag-chat GPT para maganda yung sagot, 'di ba? Ay, At least grabe. pagharapan, alam mo na agad kung ano yung sagot niya. Totoo, normal, Yes. organic, sabi mo nga. Mhm. At ang maganda kasi dito, pag nasa dating apps tayo, dapat nandun pa rin yung gut feeling natin eh. Sabi nga nila, trust your gut, respect the red flags. Kung may nakikitang red flags na doon sa usapan nyo, ay, X na. I-X mo na. Oo, wag ka na magbigay ng hindi, baka mali lang ako. 'Di ba? Oo. Minsan may ganun tayo eh. Nandun na nauna na yung gut feelings natin, pero naano tayo dun sa other side na hindi, mali itong nararamdaman ko, baka ganun lang talaga siya. So nagbibigay ka pa ng chance. Kahit alam mo ng red flag na talaga yung taong ito, 'di ba? Eh, bibigyan mo pa rin kasi minsan in-hit ka na True. gusto mo na talaga. Kumbaga, hindi ka na nakakalimutan mo na yung pagiging responsible mo sa sarili mo. Dahil inhit ka, mas inuuna mo na lang agad-agad yung init na nararamdaman mo kaysa dun sa kaligtasan mo. Totoo. So, dapat safe tayo. Klitasin natin yung background niya. At saka dapat at least alam mo naman yung pangalan. Kasi, importante rin alam mo yung pangalan, no? At yung mga contact number niya. Kasi kung magkaroon ng untoward incident, katulad True. ng mga STD, Ah. at least pwede mo siyang sabihan Oo. at pwede kanya ring sabihan para True. magpa-check. Oo, totoo naman yan. Yes. Yung background na sinasabi ni Doc, ayan yung yun nga, kung may, pwede namang pag-usapan yun eh, di ba? Kaya alisin na natin yung stigma na hindi pinag-uusapan yung nagpa-test ka ba? Oo. 2026 na ngayon. Hindi na tayo natin 1984. Yan. True, Oo. kailangan na nating pag-usapan yan, yung chinecheck mo yung partner mo, especially kung ikaw nakapag-test, di ba? Para din sa iyong safety na Yes. dapat sinasama mo yun sa pagkilala dun sa tao. Di ba? Sabi nga nila, Main, when in doubt, throw it out. So, kung hindi mo talaga sure yung ka-swipe mo dun sa mga dating apps mo, wag na. Wag na. Diba? 2026 na to, dapat self-love. Ikaw yung reyna o hari ng iyong mundo. Totoo Diba? yan, Dok. Hindi yung ibang tao. Dapat magbago ka na ngayon. 'Di ba? This is your chance. Fresh start, kumbaga. 'Di ba? Kung iba yung nakasanayan mo noon, ngayon pues, ibahin mo. Yes. Sabi nga nila, yung mantra dapat natin for this one is, swipe wisely, wag lang puro lande. Dapat matalino ka. Oo, hindi na uso yung puro landi na Yes. inaatupag. Kailangan mo na ng sabayan ng talino. Oo. Sayang naman yung yung vitamins mo na tinitake, 'di ba? Kung hindi mo naman nagagamit yung utak mo. Totoo. Dapat parehas na gumagana yung ating mga private parts at saka ating mga inner parts katulad ng puso at saka ng utak. Yes. So, susunod naman natin na New Year's resolution ay practice good hygiene and sexual care. Ay, nako, yan. Speaking of, yung aking confession kanina, 7 years na silang mag-jowa. So, sa 7 years na yun, nagtitiis na lang yung babae dun sa jowa niya. Kasi may amoy yung batuta nung kanyang jowa. Hindi niya alam paano niya sasabihin. Oo. So paano nga ba ang tamang pagsabi ng ganun?
Actually, yung mga ganyan, babalik tayo sa open communication talaga na parang, parang may ibang amoy. Totoo. Yung hindi na siya kaaya-aya. So, dapat open talaga sa mga instances na yan. Hindi katulad na nangyari doon sa sa sender natin, no? 7 years 7 niya. years niyang tinake yun ng Yes. ganon. Alam mo, men, yun yung talagang pagmamahal. Bakit? Tiniis Tinitiis mo. niya. Pero 7 mali yun. years, pero Kasi mali pa rin, oo. mauubos ka dun. Totoo. At kawawa naman yung partner mo. 'Di ba? Kasi partner mo siya. Ibig sabihin, Yes. magka-team kayo. Lahat naman tayo may flaws eh. Wala namang perfect eh. Pero to be a better person, yung isang tao, kailangan as a partner, ikaw yung magsasabi nun sa kanya. Tutulungan mo siya. Totoo. Tama yung sabi nila, May, na parang sa relationship ka, you're striving to be better together. True. Oo. 'Di ba? And being together, dapat komportable ka at hindi kayong nangangasim yung amoy mo. Oo. Every time na, nabababa ka doon, biglang Parang amoy nag-iba yung... Biyernes Santo na, Dok. Yung Grabe. parang nagpadasal ka na at lahat-lahat. Nandun pa rin Nandun yung pa amoy. rin, Hindi, oo. parang nanununtok. Talaga Yes. sa umiiwan sa ilong, di ba? Paano mo isusubo yun? Ah. Sige nga. Di ba? Ang hirap Hindi ko linisin matitake yun, oo. yun. Mahirap. Pero doon nga sa sender natin, kung 7 years ang pinagtitiisan yun, ibig sabihin, meron na talagang pathologic cause yun. So, meron na talagang problema yun. Kailangan magpa-check up Check na talaga. up na talaga siya. So, paano nga ba ang proper hygiene to? Yun talaga. Dapat yung sinasabi nga natin na parang kailangan everyday naliligo. Alam mo, gasgas na to. Pero doon pa Pero lang... kasi totoo talaga doon yun talaga, eh. oo. Oo. Kasi sabi natin, lalo na doon sa pubic area natin, hindi naman masama mag-trim. Oo. Kasi kung mas mabuhok yun, Mas mangasim. mangangasim kasi mas madaming area na pwedeng pagtubuan ng bakterya. Ang reklamo, Dok, Makati kasi, especially mga lalaki may mga lalaking ganyan ang reklamo. Makati pag ginupit eh. Oo, yung pagpatubo na, no? Oo. Yung makates. Hindi namin kaya tiisin eh. Papahabain ko na lang. Oo, pwedeng pahabain yun. Pero i-trim naman natin, hindi yung pagbukas parang, welcome to the jungle. True. Yung ganyan. Oo. O kaya naman magpalit naman ng boxer, ng Yes. brief. Wag naman puro side A, side B lang ang ginagawa. Lalo na kung ikaw ay active person at lagi kang nasa field. Yes. Diba? At meron ring part dito yung ginagamit natin na care product eh. So kung nakita natin na yung sabon na ginagamit natin hindi gumagana, ibig sabihin kailangan natin mag-change into other products na mas banayad, no? So sinasabi nga natin palagi sa dermatology, dapat doon palagi tayo sa mga banayad na mga sabon. So baka makatulong to doon sa ating sender na ang New Year's resolution niya ngayon mag-iba ng care product. Care product. Yes. Kailangan ba matapang? Kailangan ba yung product is mabango? Yun yung palaging misconception, no? Pag mabango, ibig sabihin, mas madaming chemical yun. Oo. Mas madaming irritant. So, hindi rin siya makakatulong sa'yo. Hindi rin, oo. Ang sabi nga natin, dapat yung wala masyadong amoy at minsan nga sinasabi natin, hindi masyadong mabula. Okay. Yes, yung parang normal lang. Parang Yes. pang baby. Yes, yung pang baby shampoo. Mild talaga, Oo. oo. Yung no tears para no amoy rin. Ganon. Oh. So, importante talaga na nagpapa-check up tayo. 'Di ba? Tama. Nagpapa-check tayo para alam din natin, sa atin, mape-prescribe yung tamang gagamitin nating produkto. Oo. 'Di ba? Hindi yung napanood mo lang sa online. Dahil ang galing ng influencer, 'di ba? Bibilhin mo na. 'Di ba? Paano kung yun nga, puro chemical naman? Totoo. Kaya nga sabi natin dito, always consult your healthcare worker. Workers. Oo. True. So, ang mantra naman natin dito ay, love yourself, bonus ang saya. Actually, hindi lang bonus ang saya, price ang saya. Jackpot yan. Jackpot yan, Talagang oo. jackpot talaga yan. Kaya dapat maging rin tayo sa ating hygiene. Kumbaga, maging conscious tayo. Yes. At para din naman sa atin yan. Para naman pag tinabihan mo na yung taong gusto mo, hindi na siya hihindi sa'yo. Baka diretso pa. Diretso na yan. Baka siya na ang forever mo agad-agad. Totoo. Di ba? Yes, correct yan. Tapos yung susunod naman natin, kasi pinag-usapan na rin natin yung masiselan na bahagi natin. Punta naman tayo doon sa paggamit naman noong condom at saka lube natin. So maganda rin ang New Year's resolution yun. Kung dati hindi ka gumagamit. Oo. Diba? Lalo na kung ang plano nyo ay hindi magkaanak. True. At hindi magkaroon ng mga infeksyon, Hindi magkasakit. mag-condom at saka mag-lube na tayo. Oo. Lalo ang New Year resolution mo noon. Dati lagi kang tagtuyot. Ang New Year resolution mo ngayon 2026. Hindi ako papayag maging tagtuyot. Kailangan matikman ko lahat ng ulam. Oo, okay naman lahat. Tikman mo kahit ano ulam yan. Pero dapat gumamit Safe. ng
condom at lube. lubricant. Yes, so parang ito yung sinasabi rin natin ng mga New Year's resolution ng mga kalalakihan o sa mga kababaihan, lalo na sa mga self-pleasure. Gumamit tayo ng lubricant dahil sabi nga natin, nabanggit na ito ni Doc Benjo, nabanggit ko na rin, Yes. ang lubricant, iniiwasan nito yung magkaroon ng scratch, ng scratch. Yes. Kasi pag tayo, di ba, alam ko doon. Lalo na kung grabe na yung dynamics yung grabe nyo. na yung pag-grind nyo sa isa't isa, yung friction, Hindi maiwasan. Maiiwasan yan sa sobrang gigil. Totoo. Di ba? Yung sarap ka na, sinasagad mo na. Pag walang lubricant, pwedeng magkaroon ng sugat. Kahit maliit lang yan. Paano kung meron palang infection yung Totoo. kapartner mo? Papasok sa'yo, kawawa ka Oo, naman. so yun nga, dapat may condom para hindi talaga maipasa yung STD natin. At the same time, lubricant para swabe. Gusto natin ng swabe talaga. True. Oo. Hindi yung laway-laway lang, matutuyo din yung laway. Ay, Di ba? Mas tas- maganda pa rin yung lubricant. Totoo. At marami naman, may dalawang klase naman ng lubricant, di ba? May Yes, oo. water-based at saka Meron yung oil-based. Pero Oil-based. sinasabi natin, pag condom, kailangan palaging gamit natin ay water-based. So, di ba? Alam Ay! ko. Kasi tinatandaan ko talaga yan, Doc. Oo, sabi ko magagamit ko yan in the future. Sabi nga natin, yung mantra natin naman dito ay, wrap it right, protektado ang night. True. Ay, ang sarap nun, yes. Kahit irab mo ng irab yan overnight, basta protektado ka, why not, di ba? Want to sawa ang True. protection natin. Eto naman, may pahabol lang. May isisingit lang ako, Doc Meng, galing sa ating ka-vibes from Girl Kulot. Doc, anong ibig sabihin ng pH level, yung ginagamit sa feminine wash? Dapat ba gumagamit din nun ang mga lalaki? Yes, no? So, sabi nga natin, mas sensitive kasi talaga yung genital sa mga babae. Yes, So, yung mga- ari ng yung ari ng babae. mga babae. No? So, mas maganda dito talaga yung mga produkto talaga na angkop doon, katulad ng mga nakikita natin mga feminine wash. Na neutral yung kanyang pH level, no? Kasi ang nangyayari dito, kung masyadong acidic yung pH level natin, ang mangyayari dito, pwedeng mamatay yung mga ibang bacteria, yung good bacteria. Oh, so doon may bacteria talaga tayo. Yes, pero oo. ang meron sa atin is good bacteria. Yes, oo. Yung sinasabi natin, normal na nandoon, na actually, pag yun ay nawala, Wala merong nang- ibang bacteria na pupunta. Ito na yung Oo. masasama. Ito na yung magkakos ng amoy. No? True. So, dapat alagaan rin natin. Yung mga good bacteria Yes. natin. Kumbaga sila ang ating security guard. Totoo, Tagabantay totoo. sa mga masasamang gustong pumasok, 'di ba? So, sabi nga natin sa medisina, hindi lahat ng bacteria nakakasama. Kasi meron tayong mga normal flora, no, na mga bacteria. Ngayon naman sa usapin naman ng mga lalaki, Pwede bang gamitin ng lalaki ang feminine wash? pwede dahil yung level nun ay hindi neutral siya eh. Hindi siya sabi natin nakaka-irritate sa skin. Pero okay na talaga tayo dun sa mga normal lang na mga sabon kasi hindi naman kailangan na ganun ka-maintain yung ating pH level sa mga lalaki. Oo. Pero pwede. Pwede. Oo. Pero yung sinasabi nila na genital wash para sa mga lalaki ay kasi usually yung mga genital wash ng mga lalaki merong amoy pang lalaki. Oo. Yung parang cologne. Nilalagyan. Parang Oo. amoy lalaking-lalaki. Amoy ganun. lalaki. Akala nila nakakamacho yun. Oo. Pero kasi may added chemicals na naman yun at that could be an irritant at that could also affect the level of your pH sa skin na mas magkukos pa na mas madaming bacteria. So, mas maganda yung mga sabon talaga na walang amoy. Mga fragrance free. Kumbaga walang amoy, mild lang. Mas makakabuti pa sa inyo yun. Oo. O sa atin iyon. Tapos- Nakakala natin hindi. Alam mo, Min, mas gusto ko talaga yung normal na amoy, yung natural na amoy na, ay! Kasi doon lumalabas talaga yung pheromones. At yung pheromones is a natural Lahat thing. naman tayo may pheromones Yes, di ba? oo. We have our own pheromones sa katawan. And it's sexier. True. Sexier At mas talaga siya. nakaka-arouse yun, di ba? Kumbaga nga, yun yung sarili mong gayuma. Totoo. Kung tawagin nila. Hahanap-hanapin kasi ikaw lang yun yung scent na yun eh. Kumbaga ikaw yung, pag naamoy ko to, eto si Doc Meng. Your diba? own branding. True. Oo. Your own scent. Yan ang pheromones kung tawagin. Totoo. Yung pala ang paborito ni Doc Meng. Normal huwag ka at mag-alala. natural. Oo, Yes. normal. Walang halong kemikal. Totoo, tama yan. No? So, ang mantra naman natin doon, ay, nasabi ko na nga ba, yung ating rapid right, protektado ang night. Yung susunod naman na New Year's resolution naman natin, doon sa mga sexually active talaga, no, na gumamit na sila ng ating
pre-exposure prophylaxis. Nabanggit na rin to sa mga previous episodes, Yes, no? last year. Yes, ito Yan yung yung paghahanda. Ito yung gamot para maiwasan ang pagkalat ng HIV virus. Oo. So, makukuha nyo yan kapag nagpa-check up kayo sa pinakamalapit na Healthcare worker. Yes, kapag kayo ay negative, mabibigyan kayo niyan. Yes, If oo. ever man mag-positive kayo sa test, it's not the end of the world. Totoo. Huwag kayo matakot. Meron tayong antiretroviral therapy na next na New Year's resolution natin yun. So, ang New Year's resolution ko rin actually ngayon, Main, ay magpa-test. Oo, kasi nga, Oo. natapos yung isang taon, ang dami mo na nakilala, kaliwat kanan, di ba? Hindi mo alam, hindi mo na nakikita sila, di ba? Hindi mo na sila nakakasama, wala ka ng balita. Eh, paano? Kung may naiwang baka sa'yo. Yeah, oo. So, this year, ito na yung perfect time to test. Lalo Diba? na pag ang sabi mo gusto mong tikman lahat ng putahe, kailangan mo rin i-check yung sarili Sarili mo. mo. So meron akong New Year's resolution ko ngayon, no, na every 6 months dapat magpapa-test ako. Para alam ko lang, para sure ako. Kasi Oo. sabi natin ito, huwag maghula, magpa-test tayo. Para mas Oo. masarap pa rin yung tulog mo, hindi yung nag-iisip ka, ano ba yun? Si ganito, may sakit kaya yun? Si ano kaya, may sakit Diba kaya yun? nakaka-anxious Oo, yun? totoo, hindi ka makakatulog niyan. So, para mawala yung pag-overthink mo, And part rin yun na kung meron kang ibang kapartner at ka-date ulit, Kawawa iisipin mo ulit yung dati mo, hindi ako safe, mahahawaan ko ba tong Oo. new partner ko? Totoo. So Kaya- talagang nakaka-anxious talaga siya. Kaya- Sabi nga natin, Main, hindi tayo si Madam Auring, no? Na So manghuhula. dapat, hindi hula, test muna talaga. kaya kailangan natin magpa-test. At libreng-libre lang yan, huwag kayo mag-alala, di ba? Saan ba sila pwedeng magpa-test ulit, Doc May? Sa ating mga healthcare facilities, no, sa mga primary clinics, sa RHU, sa mga klinika, ang pampublikong ospital, meron yan. At saka sa ating mga hubs. So At- libre yan. At discreet sila. Discreet, ibig sabihin po ng discreet, hindi, walang makakaalam na nagpa-test ka. Diba? Totoo. Talagang safe na safe, kaya wala kang need ikatakot o ikahiya. Yes. So, pagdating naman, kung nag-positive ka naman, ay dapat wag naman tayong matakot na parang, it's the end of the world. Oo, mamamatay na Oo, ako. hindi na. Yes. Yun yung siguro thinking natin noong mga 1990s, nung bago pa lang nung kasagsagan na epidemya na to, no? But madami na tayong teknolohiya ngayon na Yes. nagsasabi na Nag-evolve na tayo. nag-evolve na tayo at may mga gamot na to. Itinatawag na antiretroviral therapy. So sa ating mga ka-vibes na mga people living with HIV, ang pwede nyong New Year's resolution naman ay everyday uminom kayo ng gamot na yon. Dahil may ito napaka-importante at wala akong sawang sasabihin na to, na pag kayo ay regular na umiinom ng inyong mga gamot pang HIV, yung Yes. ERT natin, ay pwede kayong maging U is equal to To you. O yung Undetectable is equal to untransmittable. So, Oo. para pwede ka na... Kumbaga, napatay mo na Yeah. yung kung anumang virus yun. yung level na makakahawa, hindi ka na nandun sa level na yun. True. Yun. Kaya importanteng tinitake natin yung ating maintenance na gamot kung tayo ay people living in HIV. Tama, Yes, di ba, oo. Doc? So, parang kung ano rin yan, parang hypertension, diabetes yan. Kung sila umiinom ng maintenance para sa kanilang alta pressure at sa kanilang diabetes, yung mga people living with HIV, mga ka-vibes nating PHIV, parang maintenance rin siya. Para, sabi nga natin, yung kung araw-araw ang ART, life ay tuloy-tuloy. Totoo Yes. yan. Kaya importante, magsisimula muna yan sa magpa-test kayo. So, you know kung ano ang inyong status. Yes, yes. So, susunod naman na natin, dito naman sa mga pamilyado naman na mga ka-vibes natin, baka sabihin nila, ay napaka single-minded naman yung Oo, dalawang paano to. naman kaming mga yung mga pamilyado na, Aha. yung matagal nang may asawa, nagsasama na Yes. ng matagal. Oo. So, ito kasi, sabi nga natin, dapat sex is always regular pa rin. Kasi, sabi nga natin, touch is very important. It's essential. Yung nga sabi nga natin sa mga LDR, sobrang galing nila kasi kaya nilang i-control yun. Sustain yun, control yun. Totoo. So, believe ako sa hats off ako sa nila. Pero sa mga mag-asawa naman, meron pa rin tayong pag-iisipan kung, lalo na kung pwede pa mabuntis si Mrs. Oo. Dapat alam natin kung gusto pa natin magkaroon ng anak o hindi na. Hindi na. So, ang New Year's resolution ay pag-usapan with the Mrs. at alamin kung ano yung family planning method na kailangan. At pwede nilang ihingi yan ng tulong yung pagpaplan nila sa ating Mga healthcare center. Center. Andiyan yung mga midwives natin at alam nila yung different options dyan. Pwede itong mga pills, injectables, pwede rin yung condom natin. Meron yung mas permanente, no? Kung talaga ayaw na nila, gusto nila yung makipagjujugan all the time. Oo, na At walang mabubuo. wala mo bo. Meron tayong sinasabi natin surgical procedures. Yung ating
ligation sa mga Ligation babae. sa babae. At yung nauuso ngayon, main, Ano yan? vasectomy sa mga lalaki. Diba, Totoo. kung tayo, dapat equal opportunity tayo ngayon. Kung ang mga babae, hindi lang dapat sila yung may burden na dapat sila magpa-surgery. Pati yung mga lalaki, actually, mas nakakamacho yun eh. Totoo. Parang si Drew Arellano, di ba? Dahil nga nakailang anak na sila ng kanyang misis. Parang Yes. after nitong last baby nila, siya na mismo ang nag-adjust para sa Oo. kanyang asawa. Siya ang nagpa-vasectomy. Yun. So, model yun, no, na parang hindi lang babae ang kailangan gumagamit ng contraceptive methods, pati yung lalaki. At mas maganda kasi talaga, for me personally, kung ayaw ko na magkaanak, magpapa-surgical ligation ako or vasectomy dahil wala na akong iisipin na makakabuntis ako or mabubuntis. Oo, parang ano ka na lang, happy ka na lang na hindi ka Yes. nag-iisip ng kung ano-ano pa. At hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki yan. Ay, hindi, oo. Oo, yun pa rin naman yun eh. Nandiyan pa rin naman si Junjun mo eh. Hindi naman siya gugupitin eh. Di ba? At yung sinasabi kasi nila, lalo na yung mga sinasabi nila na, pag napavasectomy ako, baka wala nang lumabas. Hindi totoo yun. Meron pa rin. Dahil yung mga sabi nga natin, yung ating yung lumalabas sa ating ari sa mga lalaki, hindi lang siya sperm ang laman nun. Meron rin tayong mga ibang seminal fluids at saka meron rin mga prostate fluids na hindi nawawala pag nagpapavasectomy ka. Oh. So meron pa rin, Lalabasan ka pa rin. may lapot-lapot pa rin yan. True. Yun. So Eh, kailangan naman, family planning. Totoo yan, importante yan. Kung hindi pa kayo ready at sa hirap ng buhay, dapat talaga ginagawa natin yan. Lalo na kung nakadami na kayong anak, susundan nyo pa ba? Diba? Totoo. Syempre, hindi muna. Yeah, so susunod naman na New Year's resolution natin is more on magpaka-aktivista naman tayo. Pero aktivista tayo dun sa ating mga ka-vibes for equality, no? So magandang usapin na rin to kasi nagkakaroon na tayo ng evolution dun sa Totoo. mga sinasabi natin mga gender natin, dun sa mga sinasabi nating sexual identity. So we can be an advocate sa pantay na karapatan sa health. Pag health naman kasi pag-usapan, hindi natin titignan kung anong gender Oo, nito lahat pantay-pantay. So, walang sinasabi natin na itong health ay para lang sa mga Sa babae. straight or sa Oo. babae or sa lalaki. Ito ay sa lahat. Yes. So, ang mantra nga natin dito is equal love, equal care. Oo, diba? Ang ganda nun ng sarap. lahat. Totoo, Yes. pantay-pantay. Oo. Doon mo talaga mararamdaman na pantay-pantay din pagmamahal. Diba? Totoo yun. And siguro yung pinaka-last natin na New Year's resolution para maihabol ko lang para kumpletong 12 tayo Yan na. for Oo, once for, once for a one month. year, Yes. For 1 year. Good for 1 year na yan, Talagang hinandayan sa atin ni Yes. Doc May 12 para yan. kada isang buwan, meron kang gagawin. Totoo. Ano So, naman ang pang 12 ang natin? pinaka last ko siguro is wag tayong maging judgmental sa Ay, usaping nako. sex. Nako. 2026 na, Min. Totoo. Alisin na natin yung yung ganyan, yung pagiging judgmental, yung stigma. Yung stigma. Kasi ang sinasabi nga natin, pag hindi natin pinag-uusapan, hindi natin nalalaman ang impormasyon. At kung wala tayong impormasyon, nagiging mangmang tayo sa mga bagay na ito. No? Totoo. And at 2026, we need to be brighter. We need to be more intelligent. Because 2026 is our year. We're claiming it. Oo, lahat yan para sa atin tong taon na to. Kaya importante yan yung tayo, may knowledge. Yes, oo. Huwag tayo mag-slut shame, huwag tayo mag-sex shame kasi meron tayong mga different preferences ng bawat isa, no? Totoo. Medyo magpapahappy na ako kasi Oo. maganda yung pwede natin pag-usapan next week, no? So magkakaroon tayo ng usapin tungkol sa mga kinks, no? So parang titignan natin, dapat huwag tayo judgmental sa mga ganitong mga bagay. Oh, normal naman yun di ba? Kung ganun sila, ikaw hindi ka ganun, pero nirerespeto naman nila ikaw, respetuhin mo din yung iba. Yes, When kasi pagdating naman sa sex, it's a personal interaction with another person at hindi ito sa buong komunidad. Totoo. Totoo. Totoo yan, Doc. Ayan, ang dami naming natutunan sa'yo na New Year resolution ako. Lahat yan. I'm sure yung mga ka-vibes natin, gagawin nila yan ngayong 2026. Dapat baguhin na natin yung sarili natin. At tamang panahon nito, itong January, simulan na natin yan. Actually, kahit naman hindi New Year, kung gusto mo magbago, gusto mong ayusin yung mga
nagagawa mo noon, especially when it comes dito sa healthy sex at safe sex, pwede mong gawin yan anytime. Basta Yes. desidido kang gawin at gusto mong baguhin at ayusin at para din sa iyong kaligtasan. Yes, we won't judge you kung wala pa kayong New Year's resolution ngayon. Totoo. Baka si February pa. Pero ang maganda dito is meron na kayong goal in mind na ito dapat ang gagawin ko to be healthier for 2026. Dahil sabi nga natin, dapat ang 2026 natin is full of love and full of active intimacy. Yes. Ako, maraming salamat, Doc Meng. Sobrang nag-enjoy kami ngayong gabing ito. At na-miss ka namin. Oo, Same. ilang weeks tayong hindi nagkasama. Pero ayan nga, mapapakinggan nyo na kami. Ayan, every Wednesday yan dito sa programang Main Event. Pagsapit ng 10:30 to 11, ang Tumbukin Mo, Doc, ang safe space para sa sex talks kasama ang ating si Doc Meng. May gusto ka bang sabihin pa at ipaalala sa ating mga ka-vibes? Yes, so mga ka-vibes natin, 2026 na, we need to be open-minded and we need to take care of ourselves. And when we take care of ourselves, we need also help. So bukas po ang ating mga health facilities, ang ating mga primary care facilities, RHU Hospital, at yung mga pampublikong mga pasilidad para tulungan kayo and we won't be judgmental. True. Maraming salamat ulit, Doc Meng, at sa mga naka-tune in dyan. At syempre, ang programang Main Event hanggang 12 midnight pa yan, ka-vibes. Magkarinigan tayo sa susunod na Wednesday para sa Tumbukin Mo, Doc. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Walang masama sa usapang masarap. Punong mo lang, walang bastusan. Usapan lang.